Usapang West Philippine Sea, muna tayo mga sangkay. Ayun nga, si Bongbong Marcos ngayon, tila baga nang gigigil po kay Duterte. So, ano kaya itong ginawa ni Duterte, no, na tila baga ito po ang nagbigay daan para po manggigil itong si BBM sa kanya. Ngayon kasi mga sangkay, ang nangyayari, itong si Bongbong Marcos, hindi po yan nagre-reply sa mga batikos tungkol sa kanyang pagkatao, sa kahit sabihan po siyang boplugs o hindi nakapagtapos sa pag-aaral at marami pa pong iba mga sangkay, bangag o kung ano-ano pa. Hindi po natin narinig na nag-reply itong si Marcos no? Pero pagdating dito sa West Philippine Sea, sa tinatawag mga sangkay na ano tawag dito? Gentleman's Agreement. Gigil na gigil. Tila baga gigil na gigil si Bongbong. Pag-usapan natin yan, pero bago tayo mag-umpisa, no, at magtuloy-tuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. 1.19 million subscribers na po tayo dito sa YouTube. Maraming salamat po sa inyong lahat. Alam nyo, ako kahit hanggang ngayon, hindi pa rin po ako makapaniwala na naaabot po natin itong mga bagay na itong mga sangkay dito sa YouTube. Kasi sino ba naman ako mga sangkay? Isang simpleng mamamayan lamang po. Pero nararating po natin ito. At maraming salamat po sa inyong lahat. Kaya kung ikaw ay hindi ka po nakakapag-subscribe, subscribe mo na. Kasi maya-maya lamang 1.20 million subscribers na po ito. So, wag kang papayag na hindi ka bilang dito. Okay? So, gawin mo lamang, i-check nyo sa ibaba, may subscribe button dyan, pindutin nyo po. Tapos, i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Okay? Sa mga nanonood sa Facebook, magpapatalo ba kayo sa mga nasa YouTube? Siyempre, i-follow nyo rin po kaagad yung ating Facebook page. Okay? Ito na nga, mga sangkay, no? Bongbong Marcos muling bumwelta ukol sa secret agreement nina Duterte at secret agreement. So, hindi na po ito kung tawagin tawag dito, gentleman's agreement. Ito na po ngayon ay secret agreement. Kasi pag sinabing gentleman's agreement, ito ay mga sangkay, kumbaga alam po ng marami na mga opisyal, hindi po tago sa publiko. Pero pag sinabing secret, ibig sabihin walang alam. Which is totoo din mga sangkay na hindi alam ito ng administrasyon ngayon. But anyway, bago tayo magpatuloy, no, gusto ko lang ipaalala na dito sa ating channel, wala po tayong pinapanigan o kinakampihang politiko. Kung magtatapik tayo tungkol po dito, kasi alam nyo, kaya ako natatapik ito dahil po sa West Philippine Sea. At hindi po talaga ito bahagi ng pagiging isang political vlogger na kagaya po ng ginagawa ko noon dahil wala na po ako sa politics mga sangkay. Pero paminsan-minsan nagtatapik po tayo ng ganyan. Pero ito, gusto ko lang ipaalala sa inyong lahat na wala tayong kinakampihan. Kampo man ni BBM, kampo man ni Duterte, nasa gitna po tayo, neutral po tayo at gusto lamang po natin alamin ang totoo kung ano nga ba ito. At sabi ko nga mga sangkay, kung ano ang dapat isiwalat natin. Hindi po tayo dito yung tipong, yung iba kasi diba may niluluhurang politiko, which is wrong. Ang kailangan po natin dito, kung mayroon tayong nakikita maganda, balita natin, mga sangkay, wag po natin itago. Wag puro negatibo. Kasi pag puro negatibo, mas stress ka. Kapag stress ka, madali kang kunin ni Lord. Okay? So, eto na mga sangkay. Tignan po natin. Muling binatikos ni Pangulong Bongbong Marcos ang nakarang administrasyon kaugnay ng umano'y secret agreement sa China tungkol sa West Philippine Sea. Sa kabila ng iringan, ginit ng Pangulo na hindi niya kikilalanin ang posibleng arrest warrant ng International Criminal Court. Grabe, no? Ewan ko dito kay Bongbong Marcos. Sabi ko nga, maraming batikos kay BBM, pinagtatawanan pa po siya mga sangkay. Ito lang naman ay nakikita ko, no? Itong si Marcos, pinagtatawanan, pinanggigigilan, sinasabihang bangag, pero never po siyang bumelta ng masakit na salita about John. Saan siya nanggigigil? Dito lang, sa West Philippine Sea. Itong secret agreement, mga sangkay. At
Yung ICC, hindi niya rin pinapatulan. Kung ako yung presidente, diba? Halimbawa na lang, ako yung presidente. Tapos mayroong oposisyon. Bumabanat sa akin, sinasabihan akong bangag. Aba, papasukin ko na yung ICC, damputin nyo na kasi ingay. Diba? Pwedeng ganun, pero si BBM mukhang, ewan ko, bakit ganun siya? Mga sangkay. But again, neutral po tayo, okay? Laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Maricela Lido. Pasok! Because I hear one thing and another thing and another thing and another thing. It's all very maraming palusot. Yan ang panibagong banat ni Maraming palusot. Marami daw palusot. Naku, paano na yan mga sangkay? Marami daw palusot eh. Sige, tuloy. Pangulong Bongbong Marcos sa nakaraang administrasyon. Kaugnay sa umano'y kasunduan ni Duterte at Chinese President Xi Jinping. Nagano ako mga sangkay, gumamit ako kasi kitang-kita ko yung ano eh. Wag na lang pala. Okay, tuloy na natin ito. Ukol sa West Philippine Sea. Sa FOCAC Presidential Forum, sinabi ni Marcos na hanggang ngayon, ang alam lang niya ay may secret agreement. So wala pang nagpapaliwanag sa kanya kung ano ito. Ang Beijing, China, mga sangkay, nagsalita na po tungkol dyan. Natotoo nga daw po na mayroon pong tinatawag na gentleman's agreement. Okay? Ako nga nagulat din Akala ko chismis lang yun, pero mukhang totoo nga. Kasi mismong galing na sa bunganga ng mga opisyal ng China. Wala man lang daw makapagsabi sa kanila kung ano ang totoong laman nito. Why when the transition period between the previous administration to this administration, did no one mention a secret agreement? Makikita nyo na disappointed dito si Marcos. Tatay Digong, pwede mo naman sagutin to ng maayos, yung tipong hindi po, wala pong masasamang salita na sinasabi. Kumbaga, sagutin lang kung ano nga ba ito mga sangkay. Kasi mahalagang malaman ng sambayan ng Pilipino kung ano itong tinatawag na secret agreement. Kasi ang pinag-uusapan po dito ay soberanya ng ating bansa. Hindi po ito kung ano-anong chismis lamang. Galing mismo sa China ang information na totoo na mayroong secret agreement. At para malaman ng sambayan ng Pilipino kung ano ito, then you have to answer. Why was it kept secret? Bakit ginawa itong sekreto? These are very simple questions, but I'm finding a great deal of difficulty finding answers for them. Pero hindi pa direktang masabi ng Pangulo kung may pananagutan si Duterte sa batas. Ayan. Hindi lang, I know, marami sa atin nagtatanong kung possible ba na pwedeng madiin dito si Duterte. I cannot see how there could possibly be a legal liability. There is no evidence of any agreement. Should there be such a secret agreement, I am now rescinding it. Iginiit naman ng Pangulo na walang pinatatamaan ang katatapos lang na trilateral leader summit niya kasama sina US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Ipinaliwanag din ni Marcos na pwede lamang gamitin ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika kung magkaroon ng casualty na Pinoy sa pagbabantay ng ating teritoryo. Follow-up. So the treaty be invoked against also the patrol vessels or the maritime militias rather than the military? Well, as long as they have actually caused casualties and has killed the servicemen, then that whatever their designations are, whether they're merchant marine or coast guard or actual gray vessels or navy vessels, it does not matter. That is an attack on the Philippines by a foreign power. Okay. So, pwede lang daw pong gamitin ang Mutual Defense Treaty kung mayroon pong mapatumbang Pilipino sa West Philippine Sea na nagbabantay. Ibig sabihin ng Amerika daw po, re-rest back, makikipagbakbakan laban sa China kapag nangyari ito. Kumbaga, pipindutin lang, boom,
papasok yung Air Force ng US at babakbak po sa China. Pero, ewan ko kung gaano ka yun, seryoso mga sangkay kasi baka mamaya hanggang kwentuhan lang yan. Pero, yun po ang sinasabi dito mga sangkay na yun ang mangyayari. As long as wala pong napapatumbang Pinoy, hindi po pwedeng gamitin ng Mutual Defense Treaty ng US at Pilipinas. Pero kapag meron na, digmaan po yan, sigurado. Sa issue naman ng International Criminal Court, sinabi ni Marcos na hindi kikilalanin ng bansa ang posibleng arrest warrant nito kay Duterte. Giit niya, walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Will the Philippine government hand them over if the ICC... We don't recognize the warrant. That they will... Grabe, no? Ayaw talaga ni BBM sa ICC kahit binabanatan siya ni Duterte. Hindi pwede pa rin pumasok sa itong ICC. Ewan ko kung bakit hindi pa rin natutuwa si Tatay Digong, no? Nasa kabila po ng sinasabihang bangag, adik, kung ano-ano pa, si BBM naninindigan. Hindi pwede ang ICC manghimasok sa Pilipinas. Ano kayang reaction dito ni Tatay Digong? Will send to us. So that's a no. That's a no. Sa isang prayer rally sa Davao nitong linggo, nagpaulan na naman ng batikos kay Marcos si Duterte at kanyang mga kaalyado. O, diba? Bumanat, alam niyo mga sangkay, while bumabanat ang kampo ni Duterte kay Bongbong Marcos, hindi naman po nire-replyan ni BBM ng masama ito. Alam niyo yung question lang siya, saan nanggigigil? Doon lamang sa West Philippine Sea, yung secret agreement sa China at ni Duterte. Kaya ang tanong, apektado na ba ang relasyon ni PBBM kay VP Sara? Ayan. It's complicated. Complicated. Mahirap ah. Pag sinabi complicated, medyo malabo. Hay nako, kung ano man yan mga sangkay, complicated na eh. Patay tayo dyan. Okay. It's complicated. Pero kinausap na rin naman daw niya si VP Sara tungkol sa nangyayaring bangayan. Are you all right now? You're in the middle of all of this. And she says, no, I'll just work. Don't worry about it. I'll just work and work and work. Nagbabalita mula sa Ay, nako. So, yan po ang nangyayari ngayon mga sangkay. Ano ba ang iyong komento tungkol po dito? Lalong-lalo na po itong pinanggigigilan ni BBM na secret agreement daw ni Duterte at ng China. Tingin nyo ba, kailangan po malaman na mayroong dokumento mga sangkay tungkol po dito? Kailangan bang ibigay ang kabuuhang agreement na ito ni Duterte at ng China? Sa tingin nyo mga sangkay, comment nyo po sa ibaba ng mga opinion. May YouTube channel ako. Ito po ay Sangkay Revelation. Nag-upload po tayo dito ng mga mahalagang topic kagaya ng inyong mga nakikita ngayon mga sangkay. So, hanapin nyo lang sa YouTube o kaya nakikita yan ngayon sa screen. Ang gawin nyo, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Okay? Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.